Mapagpalang araw po mga ka-business, mga kapapi. Sana po'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo. Reaksyonan lang po natin yung pagkikita po ni Papa Dins sa ni Kuya Bong. Galing po si Papa Dins sa misyon. Kung saan po ay galing po ata sila Kalakaila. Saktong pag-uwi po ni Papa Dins ay nakita po niya si Kuya Bong sa kalsada na naglalakad. Ang kagandahan po nito ay yung ugali po ni Kuya Bong nung araw, nung dati ay hindi na po gaya ng dati. Pag nakikita po yung sasakyan ng ka-business family, ay siya po ay nagtatago. Yan po ay namin po ni Kuya Bong nung siya ay nasa ka-business family po. Kaya po pala hindi po makita-kita ng mga gawang si Kuya Bong dahil pag nakikita yung sasakyan ng ka-business family ay siya po ay talaga nagtatago at pinanonood niya daw po ito. Kaya ganun po ang style ni Kuya Bong noong araw. Ngayon po hindi na po. Ang laki po ng pinagbago kasi ang maganda po yung ginawa po ni Kuya Kabiles na hindi siya pinipilit na umuwi, hindi siya inaharas na umuwi. Kumbaga, pinababayaan niya po na maging si Kuya Bong, yung maging malaya na kung saan ay magagawa niya yung gusto niya. Kaso ang kahirapan naman po nito ay talaga pong hindi po siya nauwi. Hindi pong kaibahan po ng Kasi nung araw po, mga ilang linggo lang, ilang araw lang, makita mo, nasa ka-business family na po yan. Ngayon po, hindi na po. Ang kaibahan na po, ay talagang tumatagal na po ng mahigit 1 buwan na po ang kanyang paglalaboy at yung bang pagliliwaliw sa kalsada. Ganun po ang nangyayari po ngayon. Ang kasama po nito ay ang nangyayari po sa kanya ngayon ay hindi po maganda. Kasi po, ang nakikita po natin sa kanyang katawan, yung kanyang sugat, na dati ay nawala na nung siya nasa ka-business family. Ngayon ay bumalik at dumami pa po lalo. Pati po, hindi na po, parang katulad na po rin ng dati, ang kanyang katawan, yung una siyang nakita ni Kuya Ka-business, nung siya ay taong grasa. Ang pagkaiba lang po nito ay yung kanyang buhok. Medyo hindi pa ho ganun pa naman. Pero kung siguro na hindi po ito maagapan, ay baka pumunta po tayo doon sa ganun na namang sitwasyon. Pati po ang nakakatakot po dito, bumagsak po ang katawan ng ating Kuya Bong dahil po siguro sa pag-iinom at hinahaluan po ng ibang bisyo. Yun po ang masama pong dito. Baka pumemya ay si Kuya Bong ay magkaroon ng depression sa katawan. Hindi naman po natin pagkakaila na doon na rin po pupunta yon kung sakaling hindi po siya maagapan na maiuwi sa ka-business family. Pati kung mapapansin nyo po, ang kanyang suot na stepin ay para na rin po talagang siya po ay taong grasa. Napakadungis po ng kanyang pananamit at kanyang suot na pangyapa at putol pa po. Sira pa po yung kanyang pangyapa, yung pang-stepin po niya. Kaya po, hindi po natin mapagkakaila na pag tumagal pa po si Kuya Bong sa kalsada, ay siya po ay magiging taong grasa na naman. Yun po ang malungkot na hinaharap ang ating Kuya Bong. Kung siya po ay patuloy natatakutin at sasabihan na hindi maganda para lang po magawa nila ang hindi nila ang kanilang balak sa business family. Nagkwento po si Kuya Bong kay Papa Dins kung sino po yung nanakot po sa kanya.
siya daw pong lalaki, pagkakaan niya, hindi niya po daw kilala. Siya daw po ay pinagsasabihan na wag daw pong umuwi. Kasi daw po ay siya po ay pakukulong. Yun po ang pananakot na ginagawa nitong lalaking to. Hindi po natin masisisi si Kuya Bong kasi po si Kuya Bong ay may phobia na rin po. Kasi nangyari na rin nga sa kanya yon nung siya ay pinarehab po pala. At pinakulong sa barangay. Siyempre, si Kuya Bong po ay may alam po naman natin at hindi natin pagkakaila na siya po ay may hindi stable ang kanyang pag-iisip na hindi katulad po natin na normal, di ba po? Kasi hindi po natin mapagkakaila na si Kuya Bong ay lumaki sa kalsada at napakatagal po niya sa kalsada nung nawala po ang kanyang mga magulang. Kaya po si Kuya Bong ay madali pong udyukan, madaling takutin dahil po sa kanyang karanasan. Siya ay ang tagal-tagal niyang namuhay sa kalsada. Na kundi dahil po sa ating Kuya Ka-Business, ay baka hanggang ngayon po, si Kuya Bong ay taong grasa po rin po. Yun po ang katotohanan niya. Kaya ang tanong po dito, sino kaya po yung lalaking yun na tumatakot at sumisira po sa pamilya Ka-Business? Ang masasabi ko po sa lalaking yun, tumatakot po sa kay Kuya Bong para hindi siya makauwi sa pamilya, sa Ka-Business house at hindi siya mabigyan ng magandang kinabukasan, ay ito lang po ang masasabi ko sa kanya. Kung ikaw po ay may konsensya at may pamilya, isipin mo ang mangyayari po kay Kuya Bong kung sakali mo tuloy-tuloy mo na takutin yan at huwag udyukan mo na huwag umuwi sa pamilya Ka-Business. Maati mo ba kung anong mangyari kay Kuya Bong kung sakaling siya ay magkasakit, mapahamak, at makulong, at yung kanyang dating sakit ay bumalik at lalo pang lumala? Maati mo ba? O pagagamot mo ba yan kung sakaling yan ay mapahamak? Huwag niyo pong unahin ang inyong pangsariling interest. Kasi alam ko naman po na meron kayong hinahangad. Hindi dahil kay Kuya Bong, dahil po sa Ka-Business family. Ginagamit ko lang po si Kuya Bong para pasakitan ang Ka-Business family. Sila Kuya. Yan po ang totoo. Kaya po, kung ikaw po ay may konsensya, ikaw ang lalaki ka na nananakot kay Kuya Bong, sana isipin mo, may kapatid ka rin na kung sakaling mangyayari ang ginagawa nyo kay Kuya Bong, yun po ang isipin nyo. Baka mamaya po, bumalik po sa inyo ang lahat ng ginagawa nyo kay Kuya Bong. Kaya po, bago po tayo mag-isip ng ikagaganda nyo at ikasasama ng ibang tao, isipin nyo muna kung ito ba kung taong to ay may nagmamalasakit, kung sakali ba to ay
Kung ito po ay tumagal sa kalsada, ito po ay makabuti. Dapat isipin niyo po yun. Kasi po, si Kuya Bong po, wala pong pamilya. Walang kapatid, walang nanay, tatay, walang mga kamag-anak. Tandaan niyo po yan. Kaya pag po si Kuya Bong ay napahamak, nagkasakit ng malala, tandaan niyo, konsensya niyo ang sisingil sa inyo. Yan po, tandaan niyo. Dahil ang ka-business family lang po ang tunay na nagmamahal kay Kuya Bong. At hindi po natin pagkakaila po yan. Si Kuya ka-business lang po ang tunay na mapagtabago kay Kuya Bong. Huwag niyo pong isipin ang inyong sarili. Ang galit niyo sa ka-business family ay huwag niyo ituon. Huwag niyo i-ano kay Kuya Bong. Dahil si Kuya Bong ay wala na pong nagmamalasakit dyan. Na kung sakali pong yun ay magkakasakit at mapahamak, ay wala pong ibang magmamalasakit dyan. At wala pong ibang aaruga dyan, kundi ang ka-business family. Kaya po wag po nating hintayin na umabot po tayo sa ganyang punto na si Kuya Bong ay magkasakit at mapahamak. Kaya tigilan niyo na po ang paninira. Pabalikin na po natin si Kuya Bong sa business house para po siya ay maiayos na ulit. Wag po nating panatiliin ang ating pansariling intensyon. Alam ko po na kung sino po ang nasa ulo ng anong to. Kaso hindi po natin para i-ano po natin sa ano. Ang ano lang po natin ay huwag po nating gamitin si Kuya Bong. Huwag po natin sirain si Kuya Bong. Dahil alam po natin ang ginagawa natin, siya lang po ang mangyayari kay Kuya Bong. Siya po ay mapahamak at magkasakit. Tandaan niyo po yan. Ang karma ay naandyan lang po yan. Kaya po, alam na po natin kung sino ang mali sa nangyayaring to. Yung galit nyo sa iba ay huwag nyo pong itoke kayo po para po kakaawa naman po siya. Siya po yung lumalabas na binibiktima nyo po dito. Habang kaya pa po at may panahon pa po, gawin po natin na maiuwi po si Kuya Bong sa ka-business house, sa ka-business family, para po siya ay may ayos na po. Maraming po salamat sa mga viewers, mga subscribers, mga silent viewers. Kala Kuya ka-business, kala Ate ka-business, kala Papa Dins, sa mga kagwang, sa mga reactor, lalo na po kay Sir Ranilay. Hanggang dito na lang po siguro ang aking simpleng vlog. Salamat po ng marami sa mga nagtataga po sa mga video ko. God bless po. Hanggang sa susunod na vlog na lang po. Maraming po salamat.